Sa nakalipas po natin na episode ay maraming nagtanong at sabi nila ay masama daw ba ang magpagaling sa araw ng Shabbat? At dahil doon sa ating last episode ating sinabi na si Jesus ay nagkasala sa probisyon ng Shabbat dahil siya po ay nagpagaling ng may sakit. Actually po, sangayon sa halaka, yung halaka po ay yan po ang prevailing law kasama ng Torah, no? Kasama ng Torah ni Prophet Moshe, prevailing law na pinairal sa Israel sa panahong 'yon. At ito po ang halaka ay hindi po totally na pinagbabawal ang pagpapagaling sa araw ng Shabbat. At actually, ang ipinagbabawal po dyan sa pagpapagaling sa araw ng Shabbat ay yaong mga cases na wala namang emergency o hindi life-threatening ang kaso ng may sakit. Sa panahong yan o sa puntong yan, doon sa John chapter 5, ang pinagaling ni Jesus ay isang lumpo na matagal ng panahon, 38 years na siyang may sakit. Nabuhay siya ng 38 years dahil po sa kanyang sakit na pagkalumpo at wala pong nakikita doon na life-threatening case dahil nabuhay siya ng 38 years, hindi emergency. Ipinagpabawal po yan sa araw ng Shabbat ang pagpapagaling kung walang life emergency dahil sa panahon yon ang paggagamot ay kinakailangan mong mag-harvest ka ng mga dahon, mag-harvest ka ng mga halamang ugat at yun ang iyong ilalapat na gamot, okay? So at yung harvesting, yung pag-harvest ay isa sa 39 milakot or mga works na pinagbabawal sa panahon ng Shabbat. At kung kaya nga isang okasyon din or isang pagkakataon din na si Jesus ay dinilabag ito sa pamagitan ng kanyang pag-tolerate doon sa kanyang mga alagad doon sa Luke chapter 6. Araw po ito din ng Shabbat at sila ay pumunta sa bukid, sa field, at sila ay nakakita, yung kanyang mga alagad ay nakakita ng uhay at kanila itong ginapas, inanin nila ito at kanilang kinain. Kung kaya nga ang mga Perushim, ang mga Pharisee, ay tinanong sila based on the prevailing halaka or jurisprudence ng mga Hudyo. Bakit nyo ginagawa ang mga bagay na hindi nararapat sa araw ng Shabbat? Okay? At ngayon ay tawag po ito, ang sinagot ni Jesus ay tila hindi eksakto dahil sinabi niya doon sa kanyang mga sagot ay bakit si Haring David sa panahong yun na kumain sila ng showbread na hindi nararapat sa mga hindi mga priest, okay? Hindi mga kohanim. At sinabi na ay siya daw ay Lord ng Sabat. So ibig sabihin, tinatanong siya o ini-scrutinize siya ng mga Perushim, mga Pharisees po, sila yun po yung authority sa panahong yon na sila po ang may tangan ng kautusan ni Moises at yung mga tamang interpretasyon at rulings ng batas na umiiral, batas ng Diyos. At ngayon ay ang sagot niya ay hindi eksakto dahil sangayon po sa Exodus chapter 34 verse 21, sa araw ng Shabbat ay bawal yung pag-ani kahit sa panahon tag-ani, panahon ng tagtanim, plowing and sowing and harvesting. Sa panahong yan, pag araw ng Shabbat ay mamamahinga sila dapat. Hindi sila pupunta sa bukid, hindi sila pupunta sa taniman para sila ay magtanim, mag-harvest. Ipinagbabawal po yan. So imbis na sagutin ng maayos itong mga Perushim authority ay ang sagot ni Jesus ay siya daw ang Lord ng Shabbat, which is not. So this is a violation of Shabbat which is strictly prohibited. Ito pong araw ng Shabbat or kautusan sa Shabbat, ito po ay non-negotiable na batas except doon sa panahon ng pagpapagaling na may
nakaambang panganib sa buhay ng may sakit. Okay? Kinakailangang pagalingin siya. Buhay ay mas mahalaga kisa doon. Pero maliban doon, wala na pong ganun sa halaka o sa ruling ng mga Hudyo. So sa makatwid ay ito po yung isang violation ni Jesus, no? Sa New Testament na nakatala na sa araw ng Shabbat ay kanya itong nilalabag. Actually, ang Shabbat, ang kautusan ng Shabbat, yan po ay covenant ng mga Israelita. Sangayon po doon sa Exodus chapter 31 verse 16 to 17, it is a covenant between God and Israel. At sino mang lumabag dyan, ay tila yan ay hindi nila inaalintana yung halaga ng covenant ng Diyos sa kanila. Therefore, they are liable. Liable po sila kung nila itong nilabag. Okay? So, yan po yung kahalagahan ng provision ng Shabbat. Ang Shabbat po ay para lang sa mga Hudyo, hindi para sa mga Hintil. At dahil si Jesus ay Hudyo, siya po ay sakop ng kautusang ito. Kaya nga ang mga Perusim, yung mga may katungkulan sa batas noon ay tinatanong siya, no? Bakit ginagawa mo itong mga bagay na hindi nararapat gawin sa araw ng Shabbat? Kung baga sa panahon ngayon, itong mga Perusim, itong mga Pharisees sa panahon ngayon, sila yung mga law enforcer. At yung law enforcer sa panahon ngayon, halimbawa nakakita ka ng isang nagsasyabo o gumagawa ng krimen, bakit mo ginagawa yan? Tinatanong ka at ikaw ang beltahan pa na nagpapatupad ka ng batas, mas kinakampihan pa ng mga tao ngayon yung yung mga kriminal kaysa doon sa nagpapatupad ng batas. Ganyan din yan sa panahon noon. Okay? Yung mga lumabag sa panahon noon ni Jesus, lumalabag sa kautusan ng Diyos na ipinapatupad ng mga Perusim, ay sila ay lumalaban sa batas, sa alagad ng batas. Yung mga Perusim, alagad po sila ng batas, sila nagpapatupad po ng batas sa panahon yon. So, yan po mga kapatid, mga kaibigan, ay sana po magbigay ito sa atin ng kunting linaw dahil ito po ang nagiging sanhi ng matinding division ng mga tao sa mundong ito dahil karaniwan na ay kumakampi sila sa hindi tama. Maraming salamat po and shalom.